mas lamang pa yung mga barkada mo makikachismisan. Naglalako ka ng, ng Oo. kamote. May nagtitrip sa inyo? Oo, may nang batok bigla ko sinuntok dito sa Naranasan mo ba yun na pinagtitripan Siguro ka ganun kasi? talaga. Kaya ayoko nga maging mali. Ito'y para sa kanya din. Hindi para sa sarili ko kasi gusto ko mapatunayan kasi nanay ko na natao rin ako. Lahat ng negosyo pinasok ko. Magtindara dyaryo, magtindara ng sigarilyo. Pupunta lang ako sa sementeryo tuwing November 1, maglalako ka ng sigarilyo niyan sa mga patay-patay. Gusto ko lang may pera ako, ganun ako. Para ayoko lang maging pabigat sa mga magulang ko. Yung bag. Ayun. Di ba ganun naman tayong mga anak? Yung parang, inay, ganun na kami ganito, parang masaya kapag may pinagmamalaki ka ng magulang mo. Lahat tayo may kwento. Lahat ng tao marunong magkwento. Magandang araw mga kapuso. Ako po si Cara David at welcome sa ating programang I Listen, kung saan makikinig po tayo sa kwento ng iba't ibang mga tao. At sa ating pakikipagkwentuhan, tiyak may aral tayong kapupulutan. Sumisalis Dixon! Hala? Diyos ko po! Alam mo, sa totoo lang, mas gumanda ka. Alak ka na yung ginanda mo. Simula tinigsabi. Grabe, parang ang pangit-pangit ko naman dati. Grabe naman. Hindi naman. Ano, may mga lumpia ka ba dito? Ay, saan ka ba? Ano, may mga binibenta ba dito? Wala. Saan ka pala, Alice Dixon, kapatid ko? Ay, Ano panganay ka? Ano? ako panganay. Oh, di ba? Hindi halata, ha? Ganun talaga pag-isip bata. Ang kasama ko ngayon ay isang kaibigan. Recently ko lang siya nakilala at alam ko sobrang saya nung araw na magkasama kami, nung una kaming nagkita. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti ay meron siyang itinatagong kwento. Masaya, minsan mapait, pero marami tayong matututuhan. Thank you very much, Mami Arman. Salamat, Miss Cara David. Iiyak ka! Hindi. Wala ba, parang sa interview, sa mo pa lang, sa first step pa lang ng pagkagano, parang natouch agad. Na-touch ka? Ano ba? Wala. Totoo naman, di ba? Nung una tayong, naalala ko, nung una kaming nagkita before pa kita nakilala, Opo. pinapanood na kita sa TikTok. Opo. As in, talagang tawang-tawa na talaga ako sa'yo. So, sobra genuine yung kilig ko. Nung nagkita tayo, natatandaan mo pa yung first time tayo nagkita? Oo naman, nagsigawan. Katulad din nangyari na sigawan agad. Lahat ng pangangailangan mo, ibinigay ko. Te, okay ka lang, te? Te, okay ka lang? Diyos ko po! Ikaw ba si Alice Dixon? Parang feeling, Diyos ko po, parang feeling natin, parang matagal na tayo magkakilala, pero first time lang tayo nagkita noon. Oo nga, ako nagulat ako Oo. na napasigaw ka rin. Kasi ako, kinilig talaga ako nung nakita kita. Hindi, may mga bagay talaga na kahit hindi mo kilala yung isang tao, mapalagay agad ang loob mo. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung tao na ngayon mo lang nakilala at komportable ka, nararamdaman mo na may mabuti kang kalooban. Naks. Ayun, kasi Buong araw tayong magkasama nun sa Pinasarap. walang diba? katapusan na chika. Walang katapusan na chika. Walang Tapos, katapusan na harutan. Pero alam mo, Arman, nung nag-uusap tayo, yung kapag behind the scenes, yung wala na tayong sa taping, Opo. nalaman ko na grabe pala yung pinagdaanan mo bago ka nakarating sa where you are right now. Opo. Ang totoo talaga yun. Natandaan ko kasi may isang break tayo noon. Tapos biglang kinakabahan ka kasi parang nasusunog yung bahay. Opo. Sabi pa, may sunog dito. Hindi niya sinabi kung saan may sunog. Alam mo, nakita kita, sobrang biglang worried na biglang worried ka. Opo. Tapos sinasabi mo, yung mga bata, ano ba sila? Tapos doon ko tinanong sa'yo, sinong kausap mo? Tapos ang sabi mo, may anak ka. Opo. Doon ko nalaman na meron ka palang mga anak. 5 po anak ko. 5 ang anak mo. Opo.
nag-asawa ka ba? Ano? Dati naman talaga bading naman talaga ako. Kaya lang pinipigil ko yung sarili ko kasi dalawa na kaming bading. Kumbaga, sinabi ko sa sarili ko na tama na yung isa na lang. Ako gusto ko magkaroon ng asawa. Kumbaga, parang kasi nung araw kasi kapag bading ka noon, parang nakakaya sa pamilya, sa mga parang iba hindi patanggap dati. Ngayon lahat nagagawa na eh. Yung nanay ng mga anak mo, yun, girlfriend mo? Opo, girlfriend ko po. So in love ka talaga sa kanya? Na-in-love ako dahil mabait siya, pero talagang bading na talaga ako. Kaya lang hindi ko nilaladlad. Kumbaga, napamahal na rin ako. Oo po. Kaya lang talaga, niloko ko. Syempre, naghanap pa rin ng tunay na lalaki. Nanligaw ka sa kanya? Opo, nanligaw. Talaga? Niligawan mo siya? Opo. Pero, nanligaw kasi mabait. Saka, parang gusto ko rin magkaroon ng pamilya kahit isang anak. Ayun. Pero naging 5? Sa unang asawa yun. Yung 3. Sa pangalawa, 2. Wow! Opo. So, 2 pa pala yung naging asawa mo? Opo. Okay. Kasi iniwalayan ako ng babae. Nagkaanak ako ng 3. Ako nagtaguyod. Ako nagpaano, pati mga kapatid ko. Pero sa puso mo, alam mong... Opo, bading ako nun. Oo. Pero ginagampanan ko ang pagkalalaki ko sa pamilya. Ginagawa ko yung the best. Kahit may sakit ako, kahit may trangkaso ko, naghahanap buhay ko kasi ayaw ko magutom ang Anong pamilya. Anong pangalan nung una mong asawa? Arlene. Minahal mo talaga si Arlene? Minahal ko kasi gusto ko kumpleto eh. Pamilya namin eh. Oo. Opo. Anong pakiramdam nun? Una, masakit na pamahal ako sa kanya. Parang gusto ko siyang awayin. Siguro ganun talaga. Lagi na lang ako nasasaktan. Lagi akong iniiwanan. Parang ako na lang nagbibigay ng pagmamahal. Parang feeling ko parang minamahal lang ako pag may kailangan. Tapos umibig ka ulit. May babae pong na nagkagusto sa akin. Nagkagusto sa akin. Hindi na umaalis. So may isang babae na nagkagusto sa iyo? Oo, kasi nagko-concern ako sa kanya. Kasi wala siya namamasukan siya sa akin. Katulong ko yun. Opo. Namamasukan siya sa akin. Pero nag-aalala ko sa kanya, kumain ka, ito pagkaan mo, ito ganyan. Tapos siya rin nag-aalaga ng anak ko. Pangalawa yun. Tapos, pag pinapainom ko ng gamot, ganun, hanggang, tas, lagi na nakadikit, hanggang, naging kami na, ganun. Anong pangalan naman nun? Beth. Si Beth. Opo. Minahal mo si Beth? Minahal ko, mabait, pero talagang hindi talaga mahal. Parang sinarado ko na talaga yung puso ko na hindi na ako magmamahal kasi lagi nga ako nasasaktan. Lagi na lang ako iniiwanan. So, kay Beth, nagkaroon ka ng... Anak 2. Ng 2 anak. Opo. Pero ganun talaga, naghanap pa rin ng tunay na lalaki. Kasi hindi ko mabigay minsan, kasi wala akong time na makipagtumabi. Kasi ayoko talaga minsan, gusto ko pa nakahiga lang. Ayoko na yung may tatabi, may yayakap, ganun. Siguro, hinayaan ko lang kasi alam kong babae siya eh. So, iniwan ka rin? Oo, lagi naman ako iniiwan. Pagkatapos nun, sinara mo na talaga yung puso mo sa mga babae? Opo. Ganun po. Ayaw mo na ng mga babae? Ayoko na. Hindi na. Ayoko na. Okay na mga anak ko. Di ba, sa may edad na ako, sa mga anak ko na lang iikot ang mundo ko. Ayaw mo si nanay? Mas lamang. Siyempre, hindi lang Mas lamang pa? Mas lamang pa yung mga barkada mo makikachismisan. Ilang taon ka nung sinabi mo sa sarili mong, bading ako? Bata pa lang. Siguro, grade 2, ganyan, ramdam ko na. Kaya lang, hindi ko pinapakaramdam sa mga nanay ko, sa mga pinsan ko. Takot ako sa pinag-uusapan dati. Parang, alam ko na kapag bading ka talaga, pag nandun talaga yung aasarin ka, minsan, hindi ka babarkaday ng mga lalaki. Naglalako ka ng kamote. May nagtitrip sa inyo? Oo, may nang batok bigla ko sinuntok dito sa tapos, Ano sinabi? Hindi ko na sinabi sa nanay ko kasi kapag nagsusubok kami sa nanay ko, pagagalitan pa kami. Pero anong sinasabi? Bakit ka daw naranasan mo ba yun na pinagtitripan Siguro ka ganun kasi? talaga. Kaya ayoko nga maging bading kasi nga nung araw, may mga ganun talaga. Bakit katawa-tawa bang maging bading? Hindi, siyempre naman gusto ko nga may mapatunayan sa nanay ko na sumusunod kami, na kunyari, di naman pinagbabuwalan, parang ayaw ko lang, para may lang hindi mapaya yung magulang namin. Kasi, Diyos, ano ba yan? Ba din yung anak mo, 2? Yung parang naririnig ko yun. Kumbaga,
gumagawa lang na lang dahilan ng nanay ko. Kasi nung panahon na yun, ang pagtingin sa bading ay Mababa. Hindi naman saan, parang maliit ang tingin. Hindi katulad ngayon kahit magpahaba ka ng buhok. Dati nung araw, kahit magpupulbus ka lang nung araw, kahit mga babae nung araw, magtatago ka pa sa, di ba, magtatago ka pa sa may sian, maglalagay ka ng pulbus sa may papel. Di ba, gagano-ganon, di ba? Pulbus nga lang yun, di ba, kapag nalaman makapal ang pulbus mo, sasabihin na sa'yo, malandi ka. Anong pakiramdam nun na alam mo naman kung sino ka at gusto mong magladlad, pero hindi mo magawa kasi alam mo, pagtatawanan ka? Opo. Anong pakiramdam nun? Kasi tatay ko siga-siga. Ang nanay ko rin, mga parang, yung palaban. Ayoko yung parang, sa mga anak niya may parang lalampa-lampa, yung ganyan. Yung gusto ko may pagmalaki ko ng magulang ko kasi parang feeling ko wala kahit kailan hindi ako pinagmamalaki ng magulang ko. Pati parang parang na lang yung pinigil ko yung sarili ko para hindi na ako i-judge kasi hindi naman ako matalino, wala naman akong talent, wala naman kahit sa pag-aaral kapag pumapasok ako sa school. Tapos pagpasado ko, kahit sasabi sa nanay ko, tutuksin ako na, pasado ko na, ang laki ng grade. Oy, pagagalito ko yung teacher mo, hindi ako naniniwalang pasado ka. Paano ka pasado? Tapos pagtatawanan ako, sabi ko, dapat kalabasa lang ako, kasi mahina ako. Pero mabait ang nanay ko talaga, lalo sa mahal naman, kahit ganun ang nanay ko, mahal ko nanay ko. Mahal ko nanay ko. Kaya lang talaga hindi ko naramdaman talaga na pupunta sa school, hatid ako. Oo, ito yung anak ko. Hindi ko naramdaman na ipinagmamalaki talaga ako. Kaya ganun. Kanya pupunta ako sa school. Pag meeting, hindi ka makakuha ng card kapag walang magulang. Mag-aarkila lang ako ng mga nanay-nanay dyan. Ay ate, pwede kunyari nanay kita para makuha ko lang yung card ko. Hindi ko naranasan sa mga magulang ko yun. Ano naging epekto sa'yo nun? Wala, lumaban lang ako. Naging mabuti pa rin ako. Hindi ako nagrebelde. Sinabi ko pa sa sarili ko na, mag-mature lang isip ko. Gagawin ko ang lahat kahit anong klaseng trabaho. Hindi ako aangal. Hindi ako... Lahat ng negosyo pinasok ko. Magtinda na dyaryo, magtinda na sigarilyo, pupunta pa ako sa sementeryo, imbis na pupunta lang ako sa sementeryo tuwing November 1, maglalako ka ng sigarilyo niyan sa mga patay-patay. Gusto ko lang may pera ako, ganun ako. Para ayoko lang maging pabigat sa mga magulang ko. Kahit na nung pamani, yung bang hindi ako nangingi sa nanay ko na, hindi ko naipengin ganito, hindi ko naranasan. Sabi ko sa nanay ko, kahit buti nga nakapagtapos ako ng high school, kahit mahina utak ko Sabi ko, ba't mo ba sinasabi mo hindi, totoo talaga. Hindi sa magkakapatid sa amin. Ako yung pinakamahina. Parang nagtatapang-tapangan lang ako. Kumbaga, nilalakas ko na lang ang loob ko. Sino ba nagsasabi sa'yo mahina ang utak mo? Ako, sarili ko. Hindi totoo yun. Ayun. Tapos, nagtapos ako ng high school. Sabi ko na, kahit isang beses lang, punta ka naman sa high school na, gusto ko makita mo lang nakagraduate ako. Sabi ko, wala. Bumili ko sa bagitay, sinabit ko na sa leeg ko. Ako lang nga walang magulang. Ayun. Buhay pa ba ang mama mo? Patay na po nanay ko. Bago pumanaw yung nanay mo, kaayos ba kayo? Ay, hindi. Naramdaman mo Ramdam ko mahal ako ng nanay ko. Pero paano niya ipinaramdam sa'yo before she died? Tinatawag ako lagi. Bago siya mamatay, Arman, nanap ako. Ganun. Tapos? Umiiyak sa akin. Hindi niya mali nasabi na sorry. Hinintay ko pero nararamdaman ko sa mata niya na ginagano ako. Man, mga bata. Kasi may anak ako, yung mga apo ko, Ang ganun. Tapos, ganun lang, tititigan niya ako. Alam mo nang sinabi na niya sa'yo. Oo. Pero hindi, oo, nararamdam ko man. Ayun, basta naramdaman ko naman po. At sapat na sa'yo yun. Mahal ko pa, hindi mababawasan ang pagmamahal sa magulang ko. Kasi siya yung nagbigay ng buhay. Saka kung nandito man ako, kung sakali ba nakita na nanay ko to, ito'y para sa kanya din. Hindi para sa sarili ko kasi gusto ko mapatunayan kasi nanay ko na natao rin ako. Kumbaga meron din akong, gusto ko maging mayabang pero wala akong maipagyabang. Para may
napag-usapan ako sa TikTok na na TV ko. Yung bang wala na siya, pero ito yung gusto ko na kung mabubuhay nanay ko, para sa kanya lahat. Yung ginagawa. I'm sure proud siya sa'yo. Siguro, ramdam mo naman yun, di ba? Mahal ka rin Oo. niya. Kung makakausap mo siya, ano sasabihin mo sa kanya? Kulay niya rin nanay ko. Siguro, masaya nanay ko. Siguro, ipagmamalaki niya na ako sa ibang tao. Siguro, isa na rin siya yung parang, may anak akong ganito. Kasi ang nanay ko, feeling ko ganun din na meron siyang maipagmamalaki. Siguro, may ipagmamalaki. Ito naman ginawa ko Kung nabubuhay nanay ko, para sa kanya yan lahat Para may pagyabang niya ako. Kumbaga, Nay, mapagmamalaki. Oo, Nay, may pagyabang niyo ako, Nay, ha? Nay, pagsigawan. Yung bag. Ayun. Di ba ganun naman tayo mga anak? Yung parang, Nay, ganun na, kami ganito, parang masaya kapag may pinagmamalaki ka ng magulang mo. Yung experience mo sa nanay mo, na sabi mo, hindi mo naramdaman na minahal ka, ito naman ngayon yung ibinawi mo sa mga anak mo. Opo, ginawa ko lahat. Katulad niyan, may bahay ako para sa mga anak ko yun. Yung hindi ko naramdaman sa magulang ko, ipinaramdam ko naman sa mga anak ko. Na gusto ko mawala man ako, may bahay sila, kahit na maliit lang ang bahay namin. Ganon. Ayun po. Saka pinagdadasal ko na maging mabait ang mga anak ko. Saka hindi ako nagsasalita ng yung masasakit. Saka ipinaparamdam ko na mahal ko sila. Ipinaparamdam ko na, kasi kapag ang mga anak ko, kapag may problema, nakikiramdam ako niyan Kunya nag-aaway sila. Hindi ako nakikisawsaw ko niyan kasi may apo na ako Kapag May apo ka na? Opo. 4 na yung apo ko. Wow, Ay, 5. talaga? 5 na Na apo ko. ang apo Opo, mo? malaki na yung apo ko. Pag alam kong di sila nagkakasundo, kunya giwalay sila. Ako gumagawa ng paraan para magkabatis. Yung mag-asawa. Ako yung biyenan na gumagawa ng paraan para magkadikit. Hindi ako yung biyenan na nagsusulsol. Gaano kahirap itaguyod yung 5? Halos umaga, kahit bumabagyo, kahit lumilindol, wala akong pakalam sa lindol, basta naglalako lang ako ng dyaryo, banana, turon, fishbowl, nagtitinda ako ng fishbowl. Yan lang ang trabaho ko lang dati. Parang gusto ko na maggupit na lang. Nag-practice ako ng gupit. Tapos sinututo ko maggupit. Nagugupit na lang ako. Lako-lako, 20-20 lang ang gupit ko. Pag kumita ka na ng 400, 300, uwi na ako sa bahay. Pagkakasya na lang namin. Mahirap siguro maging single father. Or So, single mother ba tawag mo sa sarili? Pareho. Napakahirap. Kasi lalo kapag wala kang pera, lalo naranasan ko yung anak ko, wala kang kapera-pera talaga. Kailangan mo madala sa ospital. Iniwanan mo yung anak mo doon. Wala nagbabantay. Pinabantay ko na sa katabi ko ng ospital. Sabi ko, ate, baka iwanan ko muna yung anak ko. Wala ka talaga akong pera, walang pagkain. Para kailangan din makabili ng na reseta ng binigay sa akin ng doktor. Iniwanan ko yung pera, pumunta ako sa mga squatter, nagupit-gupit ako. Tapos sabi ko sa may karinderya, ate, baka pwedeng pabili ng kanin, hingi na lang ako ng sabaw. Para pag nagupit ako, malakas ako, makapagupit ako ng maayos. Naranasan ko yun. Tapos, yung misa pag wala ka pera, minsan naglalakad ka, di mo na alam, di mo pala alam, pala. Kaya nasa jeep, ay, nalagpas na dahil sa kakaisip mo kung saan ako ng pera. Yung mga anak mo, nahirapan ba silang growing up dahil, syempre, LGBT, ganyan. Opo, hindi naman. Minsan kasi may mga ganun, di ba, na Opo. nabubuli, Opo. ganyan. Siguro sinasarili na lang nila. Pero naramdaman ko naman po na nire-respeto ko ng mga anak ko kasi hindi ko naman po sila pinabayaan. Nagpasalamat ako kay Lord kasi binigyan ako ng spotlight, binigyan ako ng liwanag. Yung parang kahit hindi ako pinabayaan, ganun. Anong pakiramdam mo nung nag-viral yung video mo sa TikTok? Unang-una, kahit saan pumupunta, Oo. may nagpapapicture, kahit sa mall, kahit saan. Sobrang saya, napakasaya. Parang hindi ko maipaliwanag na ako ba to. Kasi dati, pakiramdam mo walang nakakakita sa'yo. Opo. Tapos Oo. ngayon, Opo. special ka. Opo. Grabe po. Grabe. Kailangan talaga lumaban ka, maging mabuti ka pa rin, marunong ka rumispeto sa kapwa. Lagi ka magpapakumbaba, maging totoo ka sa sarili mo, at matuto ka magpatawad. Kahit sinong nanakit sa'yo, matuto ka magpatawad dahil merong ibibigay para sa'yo.
hirap magpatawad eh. Kailangan daw yun eh. Paano ka tatanggapin sa itaas kung hindi ka marunong magpatawad? Paano mo ginagawa yun, yung pagpapatawad sa lahat ng mga taong nanakit sa'yo? Kasi kapag kunyari inisip mo yung nananakit sa'yo, hindi ka rin magtatagumpay. Mabigat magtrabaho kapag meron kang hinanakit sa puso. Actually, totoo yan. Kasi, Opo. sinasabi nga nila na yung pagpapatawad, hindi mo yun ginagawa para dun sa kaaway mo. Opo. Ginagawa mo yun para sa sarili mo. Sa sarili natin, para Kasi habang tayo? meron kang galit sa puso mo, lalong mabigat. ang kalooban mo. Opo. Pero, oras na magpatawad ka, gagaan. So, you're actually doing it for yourself, Opo. not really for the other person. Mm-mm. Diba? Opo. So, ikaw lahat ng mga nanakit sa'yo, wala kang hinanakit, walang galit. Siguro, naalala ko lang, pero yung dadaling ko pa sa puso ko, syempre naalala ko yung mga ginawa nila sa akin. Nandito pa na habang nabubuhay ka, nasa isip mo na yun, nasa puso mo na yun, pero patawarin mo na lang. Kumbaga, pero hindi pwede na kakalimutan, nandun na yun eh. Kaya naman yung mga anak mo ngayon, lahat ng ginagawa nila pinagmamalaki mo. Opo, pinagmamalaki naman po. Mabait naman po mga anak ko. Sa awa ng Diyos, kahit mahirap lang kami, kahit hindi naman ako super tagumpay, hindi naman ako. Sa akin naman, masaya na ako kung ano meron ako. Saka ulitin ko, kahit hindi ako maging matagumpay, hindi ako tumitingin sa taas. Kasi alam ko na maraming mas malala sa akin. Maraming natutulog na walang tiraan, Yeah. na maraming nasa hospital, na walang pabayad sa hospital. Kaya, never ako naiinggit kasi alam ko na mas marami pang mas mabigat na problema. Anong message mo sa mga iba pang mga solo parents? Solo parents, maging mabuti ka lang, huwag kang gagawa ng masama, kasi ang pinakapuhunan ng tao ay respeto, magpagkumbaba ka, pag ibinigay niya sa iyo yan ng mga bagay na ganyan, lalo mong ingatan, lalo kang magpakabuti, huwag kang magmayabang. Basta huwag kang maging mayabang, humble ka lang. Kung anong klase ka noon, hindi magbabago. Kailangan lalo kang magpapakumbaba. Kumbaga sa kawayan, habang gumaga ng kawayan, lalo ka yuyuko. Ayun po. Pero Arman, wag mo nang sasabihin ulit na hindi ka enough. Kasi matalino ka, may worth ka. Sabi sa akin ng nanay ko, kulang daw ako sa buwan. Hindi. Ayun. Hindi. Ay, kulang. Kaya pag Sana naman ngayon naisip mo nang hindi totoo yun. Oo, ayun. Kaya parang minsan wala akong tiwala sa sarili. Kaya parang nagiging mahina loob ko dahil sasabi. Pero kulang ngayon sa mas buwan may yan. confidence ka na. Opo, kasi dahil sa paniniwala ng mga katabi ko. Kumbaga, nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa akin at naniniwala. Na dahil sa inyo, naging matapang ako. Na dahil sa kanila, natuto kong bumangon. Kasi alam niyo po ba, wala akong tiwala sa sarili ko talaga. Na dahil sa inyo, naging matapang ako. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Arman. Alam mo, ang naming matututuhan talaga sa... Opo. At kung meron akong isang sasabihin sa iyo, hindi nasusukat sa yaman, sa katalinuhan, sa kasarian, ang halaga ng isang tao. Nasa puso yan. At sobrang laki ng puso mo, sobrang tatag ng puso mo. Kaya dapat, deserve mong mahalin ka. Ano ba yan? Naging drama to rin. At maraming salamat. Oo, Alice Dixon, naging drama na. Ano? Hindi ko si Alice Dixon. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento kasi alam ko maraming matututo sa kwento mo. Apo. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Lagi lang po kaming makikinig dito. Ako po si Cara David para sa I Listen.